I'm Jonathan Rosenthal. I'm self-employed, actually. I do invest primarily on cryptocurrencies. Lisa, isang licensed psychometrician at isang data entry and documents associate sa isang savings bank sa Salcedo Village, Makati City. Daddy Rondina, yun po ang tawag sa akin dito sa lugar namin. Bilang martial artist, so nagtuturo kami sa mga uniform personnel. Ang mga kapitbahay ko po, ang tawag po sa akin ay Sarah. Ako po ay Executive Secretary ng isang kumpanya dito sa Makati. Bernard Roca, ako'y 15 years na po nagtatrabaho bilang bagger po sa isang mall sa Makati po. My friends and family call me Jean. I live in Makati. I work as a financial billing analyst in a local insurance industry. Ako po ay lumaking isang Roman Catholic mula po sa isang sagradong katolikong pamilya. From a religious Judaism. Ako po ay isang Baptist. Ang pagsamba namin doon ay parang doon na kami nakatira. Minsan, ginagawa na namin sa loob ng kapilya, doon na kami natutulog, doon kami kumakain. Parang nagiging isang ordinaryong bahay na yon. Kami po ay naging deboto ng Nazareno po. Tuwing sasapit po, piyesta ng itim na Nazareno, napunta po kami dyan. Kahit po siksikan, kahit po mahirap, makalapit lang po kami dun sa itim na Nazareno na yon. Doon po sa pinanggalingan kong relihiyon bilang Katoliko, walang simba noon na hindi po ako umaatin. I was pretty religious, actually. I was pretty active. I would attend sermons, even worship services in the synagogue, the Jewish church. And I would spend a lot of time there with my dad and the rabbis. The rabbis are simply the Jewish version of the pastor. Hindi po kami yung todo active po sa mga gawain po sa simbahan. Katunayan po, sumisimba lang po kami pag may special na okasyon. Tapos pag kailangan po sa school, since po ako po ay graduate sa isang Catholic school. Noon po, hindi naman po ganun ka-relihiyoso. Basta kung kailan lamang po maisipan, doon lamang po kami makakaisip na magsimba. I'm not really a religious person back then. I really question everything. I don't believe in anything. Wala po akong interest bilang isang Katoliko. Ang major belief ko po sa pagre-relihiyon is kung ano ka po nung pinanganak, yun ka na po hanggang kamatayan na hindi na po mababago. Okay na po yung may relihiyon ka. Importante pa rin yung magtrabaho. May relihiyon lang po na kinaaniban. Basta maglingkod ka lang sa Diyos, maligtas ka na. Ang kalam ko rin noong una, na yung Katoliko talaga, yun ang tunay. Para sa akin po, ang relihiyon ay hindi naman po ganun ka big deal. So wala po kaming tuwiran na pagtatalaga para sa pagsimba namin. Ang alam ko noon, okay lang yung ginagawa namin dahil yun naman ang ginagawa din ng magulang ko. I just respect everything kung ano yung beliefs ng mga tao. Mga college na po ako nung una ko pong narinig ang tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Tapos nung mga panahong yon, ang pagkakaakala ko po lahat po ng kaanib is talagang mayayaman lamang. Kasi una ko pong narinig po yung about po sa ikapo. Kaya po, yun po yung naging thinking ko na pag hindi ganun kaganda yung estado mo sa buhay, hindi ka pwede maging Iglesia ni Cristo. Ang iglesia, narinig ko nung high school pa ako, sinasabi nila na ang iglesia ni Cristo ay maligtas.
Ako po ay naimbitahan dito po sa Christian Employee Association sa akin pong trabaho. Si kapatid na Renmar Pahot po ang nag-invite po sa akin. Siya po ay kaibigan ko. My uncles from my mother's side, her brothers, most of them are INC members. And they invited me. Nung napunta po ako dito sa Manila, naimbitahan po ako ng isa sa aking mga kasamahan sa trabaho sa kanila pong pamamahayag. Naimbitahan po ako ng isang kaibigan na Iglesia ni Cristo. Pinaunlakan ko muna siya dahil nahihiya po ako, makikisama lang. Una po ako naimbitahan ng aking kaibigan na si kapatid na Ayana dun sa kanilang mga pamamahayag. Ngunit hindi ko po ito napaunlakan. Patuloy po siyang nag-aanyaya sa akin pero lagi ko po siyang nare-reject. Until dumating po 2018, nandito na po ako sa Makati noon, tapos siya po is nasa Lipa pa din. Although hindi po ako makakapunta doon sa mismong lokal po niya, tinulungan niya po akong maghanap sa website po ng iglesia ng mga lokal po, mga kapilyang malapit sa tinutuluyan ko po dito sa Makati. Doon po ako nag-decide, kahit po makinig po muna. Noong nagiging fighter na ako sa martial art, ang sabi ng instructor sa akin, Dads, lahat ng technique na ituro na namin sa'yo, mayroon lang isa na hindi pa namin naturo. So nagtaka ko ngayon. Dahil sa haba-haba ng panahon, ilang years na lumalaban po ako. At saka yung tinuturo nila sa akin, proven naman kasi nanalo nga. So ibig sabihin, yung technique na yun na yun. Pero ang sabi niya, mayroong isang technique na hindi namin naturo sa'yo. Hindi nagulat ako, sabi niya sa akin, sumama ka mamayang gabi. Doon pala nagsimula na yung doktrina. So doon na nag-umpisa. Hanggang halos natapos na namin yung doktrina. Nagpakilala po sa akin, yung una-una po ang father ko. Mayroon noon may pinatawag siyang ministro para ako'y turuan. May makakakilala kasi ako before ng mga iglesia. Iba kasi yung dedication nila. So parang yun din yung nag-udyok sa akin na bakit kaya sila ganito? Yung talagang dedication nila. Parang walang mintis na sumasamba sila, talagang sumusunod sila. Parang bakit kaya talagang kahit mahirap ang buhay, pinipilit talaga nila na makasamba. I found myself na, sige nga, punta nga ako. First times I attended worship service when I was still trying to become a Bible student, it's very different. Pagpasok ko sa loob ng kapilya, nakita ko na kaagad yung disiplina ng mga tao. Hiwalay yung lalaki at saka hiwalay yung babae. Hindi katulad sa amin noong sa Katoliko na kung saan lang gusto mong umupo, pwede ka. At saka kung ano rin gusto mong suotin, pwede ka. Wala ka pong makikitang kung anong ribulto sa loob. Ang ganda ng interior, and then maayos, talagang solemn. Mapapansin din po yung, maganda po talaga yung mga architecture po ng mga kapilya. Tapos talagang kahit po nung hindi pa po akong kaanib, pag magbiyabiyahe po, talagang mapapalingon ka po sa mga kapilyang madadaanan po. Kasi ganun po talaga sila kaganda. Ang naging pasya ko na po noon, umpisa pa lang po na sumamba po ako, talagang nasabi ko po sa sarili ko na ito na yung hinahanap kong tunay na paglilingkod. Kaya kahit tinuturuan pa lamang po ako ng pangunahing doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay hinihiling ko po sa Ama na ipagkaloob niya na ako'y maging isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagpasya po ko na
makinig pa ng malalim, magsuri pa po ng malalim upang lubos ko pong maunawaan ang aral po na kanilang ipinamamahagi sa amin. So doon ko na napag-isip na marami palang ginawa doon sa Katoliko na wala doon sa Biblia. Doon ako ngayon na parang namulat ng katotohanan na ganun pala. This was mentioned many times during the worship services about, how the first true religion was apostatized centuries ago. But there was a prophecy that it said that I will have my other sheep. It will take place in the Far East. So I asked him that question, which verse exactly? He told me the verse. He answered my questions. Not only that, but more of my questions, crystal clear. I'm very satisfied. He did it without even thinking for 5 seconds. He answered it like he's been waiting for it the whole time. Like he's been waiting for it his whole life. He answered it like that. It's amazing. I was impressed. Really impressed. Doon ko po sa doktrina nalaman na pasya ng puso po pala yung basehan ng halaga na ibibigay mo. Hindi siya sapilitan at hindi rin po nagtatakda ng kung anumang exact amount. Napakalaki po ng pagkakaiba. Unang-una, yung sa dati ko pong kinaanibang relihiyon sa Katoliko, ang nakikita ko po sa kanila, kapag bumabasa po sila ng isang talata ng Biblia, ay natatapos na po sa ganun na halos kwentuhan na lang po o pagkukwento na lang. Kaysa po sa Iglesia ni Cristo na pagkabasa po nila ng talata sa Biblia ay ipinapaliwanag po nila ng napakalinaw at nauunawaan po ng lahat ng nakikinig. Biblical po ang lahat ng katuruan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagugulat ako kasi tuwing tinuturn nila yung pages ng Bible, lagi silang may sagot, galing din sa Bible. Bawat detalye, bawat salita, pinapaliwanag ng mabuti. Noong narinig ko po yung aral na Iglesia ni Cristo, yun ang pinaka-turning point ko po para umanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi sa akin, maliwanag na eh. So wala nang iba. Bakit ba doon tayo sa parang magulo yung aral? Ito maliwanag na eh. So doon ako ngayon pumasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang naging turning point ko po, kaya po ako nagpatuloy sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo dahil po sa mga doktrina na aking napakinggan, unti-unti pong naliwanagan yung mga bagay na hindi ko maintindihan sa dati kong relihiyon. Kaya po nung narinig ko po ang mga aral na ito na mula sa Biblia, ay ito po yung naging turning point ko para magnais na umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patunayan ko pong mali lahat po ang mga paratang nila sa Iglesia ni Cristo. Dahil lahat po ng itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay po sa Biblia. Kaya yun po yung naging turning point ko para umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Andun na yung statement na sa Bible na yun talaga, yung totoo. Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ni Jesus Christ. Marami po akong pag-uusig na natanggap. Una-una po dito yung mga kaibigan ko, hindi po nila ako pinapansin. Sa mga magulang ko naman po, kasiraan po sa kanila kasi may tungkulin po ang mga magulang ko sa loob ng baptist. Ang pag-uusig po, una po umusig sa akin yung mga kapatid ko. Yung mga magulang ko. Sinabi pa po nung kapatid ko sa akin na hindi ka na namin kapatid kasi Iglesia ka ni Cristo. Yung mga magulang ko, tinakwil po ako na hindi daw ako nakikinig sa kanila. Bakit daw hindi ko sila sinusunod? Pamilya ko po, naging supportive po sila. Although, natakot po ako nung una magsabi kay Papa.
Parang nagsabi po ako kay Papa, babautismuhan na po ako. Pero si Mama po, napaka-supportive po ni Mama. Parang nung nalaman niya po na nagpapadoktrina na po ako, parang binibigyan niya po ako ng mga damit para daw po mas maging presentable po ako sa tuwing dadalo po ako sa mga gawain dito po sa kapilya. A few weeks after I moved back to my dad, we were out on a walk this one night. And then we walked past a Catholic church. Dad said, "Would you want to go to this Catholic church here sometimes?" And suddenly the INC church came into my mind, and then I told Dad, there's this religion called Iglesia ni Cristo, translated in English, Church of Christ. I'd like to attend there. And then he told me, as long as it's not satanic, fine, he told me that. So he allowed me to attend worship service there and even to be converted. So that's pretty much how I got involved in INC. Nanindigan po ako sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo dahil doon ko po nakikita at naririnig yung tunay na aral. Doon po ako naliwanagan kung bakit ako nanindigan sa Iglesia ni Cristo. Nanindigan po ako dahil po lahat po ng aral ay dapat po nakabatay sa Biblia. Nung nakapakinig po ko ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, nasaksihan ko po na lahat ng paninira sa Iglesia ni Cristo ay mali. Kaya nagpasya po ako na umanib at magpatuloy sa pagiging Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan noong August 16, taong pong 2014. Ito po ay sa Tempo Central po. Noong July 1990, June 29, 2019. Nabautismuhan po ako noong October 13, 2012. Last year, August 27, 2020. March 12, 2003. Ako po ay nabautismuhan noong 1989. Nung nabautismuhan po ako, sobrang saya po sa pakiramdam. My younger brother, we had it together. We were baptized together. Sa araw po mismo ng aking bautismo ay hindi po ako pinayagan na dumalo po o lumiban sa aking trabaho. Kaya pinamili po nila ako kung alin ang mas mahalaga sa akin, kung yung pagtanggap ko po ng banal na bautismo o yung aking trabaho. Kaya't nung time pong yun, nanalangin po ako sa Ama na, Ama, ikaw na po ang bahala. Nais ko pong maglingkod sa iyo. Ipahintulot mo po na makatanggap po ako ng banal na bautismo upang maging tunay na lingkod mo po ako. At yun naman po ang ipinagkaloob ng Ama na siya po ang gumawa ng paraan upang makadalo at matuloy po ako sa aking bautismo. Sobrang saya po. Kasi sa wakas, sa dami ng pinagdaanan ko, iglesia na po ako. Dito ko po kasi matatagpuan yung kaligtasan na pinapangarap ko. Nakakasigurado ako kung ano man ang mangyari, ang Diyos ang bahala sa akin. Ako po ay sobrang masaya dahil po ako po ay Iglesia ni Cristo. Ito po yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko po. malaki po ang pagbabago ko nung umanib na po ako sa pagka-Iglesia ni Cristo. Yung mga gawain ko po nung unang panahon, nasa Katoliko pa po ako, ay iniwanan ko na po. Kundi nakapokus na po ako doon sa aral ng Iglesia ni Cristo. Yung pag-uugali ko na bago po. Naging pasensyoso na po ako, naging mahinahon. Dati po, bago po ako maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, parang puro worries po ako. Parang puno-puno po ng anxiety yung buhay ko. Ngayon po, mas panatag po. Mas masaya po. Yung mga
hindi magandang pananalita, katulad na lang po ng pagtutungayaw. Noong naging kaanib po ako at nakatanggap po ng banal na aral ng sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, ay nabago pong lahat yon. I have been religious moral ever since I entered INC. Nung naging member ako ng iglesia, naramdaman ko na may masasandalan ako, tsaka naging panatag yung loob ko. Sa panahon pong ito ng pandemya, ako po'y labis na magpapasalamat sa ating pamamahala dahil labis po silang nagbibigay ng malasakit po sa atin. Na kahit po ganito na may mga suliranin po, mahirap ang buhay, naglulunsad po sila ng mga aktibidad na nakakapagpasigla po kahit po nasa loob lang po tayo ng ating mga bahay. Ngayong pandemya po, lalo po ako nagtiwala sa Diyos, sa magagawa niya po sa akin. Lagi po ako naglalagak ng panalangin sa Kanya. Nailigtas niya po ako sa araw-araw. At hayag na hayag po ang pagtulong sa akin ng Diyos at ang pag-ibig niya. Dahil sa kabila po ng nangyaring pandemyang ito, marami po ang nabawian ng buhay, marami po ang nawalan ng hanap buhay, at marami po ang nawalan ng pag-asa. Subalit, ito po ang ginamit ko, ang pag-iglesia ni Cristo ko. Dahil ito po'y ibinigay niya sa akin karapatan na lagi po magtiwala sa Kanya. Ang advantage ko, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Itong pandemyang ito, malaki pong naging pakinabang sa akin, sa aming pamilya. Yung biyaya po nung dumarating sa amin, buhos po, iba po talaga yung biyaya. What I also admire INC for, despite what you're facing, despite the challenges, it doesn't matter. It's always really good to know that the Father is just right there at your back, tapping your back. He's just right there for you. Doesn't matter what you're going through. If you are looking for any religions out there, any religions that just might satisfy you, and if you're also looking for the true religion, you can always give Iglesia ni Cristo a try. Sa mga kaibigan ko, inanyahan po namin kayo na sana'y pakinggan nyo ang mga aral ni Iglesia ni Cristo na aming sinasampalatayanan. Bigyan nyo ng pansin ang Iglesia ni Cristo. Wala pong masamang maghanap buhay. Yan po ay turo ng ating Panginoon Diyos. Pero wag laang po yun. Hanap yung priority ng Diyos na pinahanap. Yan po ang Iglesia ni Cristo. I invite you to take time to know the church. Sakaling maramdaman nyo rin yung naramdaman ko noon. Yung tranquility, peace of mind, and yung feeling na how blessed I am. Kung sakali po, bigyan niyo po ng pagkakataon na makapakinig po ng mga aral at magsuri po sa mga gawain po dito sa kapilya. Malay niyo po, isa din po kayo sa mabago yung buhay, katulad ko po.